aking sarili. Shalom everyone and welcome to Long's Conversation. Ang tanong natin ngayong araw, Pastor, may contradiction ba ang Bible? Ganito yan kapatid, pag-usapan natin. Una, ang Bible ay koleksyon ng 66 books na isinulat ng iba't ibang author sa loob ng libu-libong taon. Pero mapapansin mo, iisa lang ang mensahe. Ano yun? Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is inspired by God. Ibig sabihin, ang Bible ay mayroong divine inspiration. Halimbawa, sa resurrection story, iba-iba ang detalye sa 4 na ebanghelyo. Pero contradiction ba yon o iba't ibang anggulo? Isipin mo, may aksidente sa kanto, 4 kayong witness. Iba-iba kayo nang napansin pero iisa ang pangyayari. Hindi ibig sabihin nagsisinungaling kayo. Ibig sabihin, kompleto ang picture kapag pinagsama-sama yung nakita ninyo. Ganyan din ang 4 gospel accounts ni na Matthew, Mark, Luke at John. Iba-iba ang emphasis pero iisa ang mensahe. Ano yun? Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Minsan naman, akala kontradiksyon dahil hindi alam ang context. Halimbawa, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, saved by grace, not by works. Pero sabi sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Magkasulangat ba? Hindi. Si Paul, ang emphasis niya kung paano tayo naligtas at yun ay by grace through faith. Si James naman, ang emphasis niya ay kung ano ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. May bunga ito. Ano yun? Good works. Hindi contradiction yon. Ang tawag doon, complementation. Ang problema kadalasan hindi sa Bible, kundi sa pagbasa natin. Minsan, one verse theology kasi tayo. Parang nagbasa ka lang ng isang sentence sa group chat, tapos nag-conclude ka na agad. Ang tawag dyan, cherry picking. Kukuha ng isang talata, tapos magbibigay ng sariling pakahulugan. Hindi po ubra yan, kapatid. Ang katotohanan, sa loob ng centuries, maraming scholars ang nag-aral nito. At paulit-ulit nilang napatunayan na ang Bible ay historically and textually reliable. Kaya ang tanong, hindi may contradiction ba ang Bible? O mas tamang tanong, handa mo bang aralin at intindihin ang buong Biblia? Dahil ang salita ng Diyos hindi magulo, malinaw ang mensahe nito. Nagkasala ang tao, kailangan natin ng tagapagligtas, at ang tagapagligtas na yun ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. God bless kapatid. Nothing is impossible.